Okay, unang PH, magandang araw po sa lahat. Nandito na naman tayo sa isang episode, bagong episode natin sa video reaction patungkol po sa nangyayari sa bansa natin, lalo na sa politika. At nandito po tayo ngayon at kinggan natin, tignan natin, kunan natin, bigyan natin ng opinion ang itong nangyayari sa Congress, lalo na sa dito sa ah, legislative inquiry ng Committee on Good Government and Accountability. Tingnan na it's a legislative inquiry pero mayroon ng judge pala dito. May judge na. May judgment na pala. Convicted na pala si Sara Duterte dito sa Congress level. Ngayon lang ito natin nalaman. Convicted pala. At sinong judge? Ito tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan muna natin. Short lang ito at ah, evaluate natin po. Bigyan natin ng opinion at reaction. Patuloy po tayong tumutok pa rin at makibahagi at sana ay wag po tayong magsawa na gampanan yung ating papel bilang mga citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Pangatlo, Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong cheating issue sa pagitan ng dalawang sikat na mga celebrities na napapanood sa telebisyon. Sabi nga, Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung ating pinag-uusapan at tinitiyak na gumawa dapat ng tama at aminin yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves talaga at least dalawang tao. Kaya sa bahagi din ng ating topic, Mr. Chair, lalo na ito nga is a public matter. At pag ganun, Mr. Chair, na tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair. Na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this grave cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong vice-presidente mismo, Mr. Chair, no, ay nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipino, Mr. Chair. Okay, sige po, maraming salamat sa News 5 everywhere. Nanghiram po tayo ng video sa kanila. Ginawa po natin itong video sa kanila. Tingnan natin kung ano yung statement. Okay. It's a short statement lang po, pero makikita mo na talaga, ang purpose talaga itong, I would say, in general, na Congress or Committee on Government is to destroy Sara. Okay? Bakit? Bakit? Oh, ang purpose nila is legislative inquiry. Okay? So basically, tinatanong mo lang diyan, ang purpose niyan is a legislative inquiry in aid of legislation. So nangangalap ka lang po ng information patungkol doon sa isang legislation na ginagawa ng mga tao or ng mga Congress diyan. O kung meron silang nakapending na legislation na gustong i-finalize at kailangan nila ng mga resource person na tutulong sa mag-craft diyan, kasi kailangan ng mga expert na mag-craft diyan. So, doon nangangalap sila ng information. Yan yung purpose talaga. Okay? But nakikita naman natin kung ano nang nangyayari diyan. And nagiging investigation na. Okay? Basically, investigation. Yun nga, ini-interchange nga lang nila yung term na legislative inquiry at investigation. Okay? So dito natin mapagtanto mga kaibigan na
na ang main goal talaga nila is to gather information just to destroy an official, especially Sara Duterte, the Vice President. Okay? Paano nasabi nito ni Raul Manuel na si Sara Duterte nag-cheat? Yung statement po ni Raul Manuel, isang hukom ay isang judgment na po iyon. Wala pong karapatan ang House of Representatives or ang Congress or any committee ng Congress na magbigay ng judgment or final judgment na tungkol doon sa kanilang tinitignan. Kasi yun nga, ang purpose nila is to gather information para nga makapag-craft or makapag-amend sila ng batas. Okay? Pero ang nangyayari ngayon ay itong si Raul Manuel ng Kabataan Party List, nag-judge na po siya na si VP Sara ay nag-cheat at kinokonek niya po na since nag-cheat po itong let's say mga personnel ng Office of the Vice President at DepEd regarding patungkol doon sa pag-disburse ng funds, the fact na nagsabi siya nag-cheat, judgment na po yun. Okay? Tayo pong nakasubaybay, alam naman natin na it could be ang violation ng mga staff or even ng Office of ni VP Sara or let's say the whole Office of the Vice President at DepEd ay ang hindi pag-follow dun sa guidelines kung paano i-disburse yung funds. It could be violation yon. Pwede. Pero yun nga, in-explain natin sa previous video nga, karamihan naman sa mga offices, even private, hindi talaga sumusunod sa step-by-step guidelines. Yung iba, sino-shortcut. Yung iba, merong binabypass. Kasi nga, halimbawa, wala yung isang in charge na kung saan doon dadaan yung pera. Diba? O, directly, as manager, for example, ikaw na mismo magdi-distribute ng funds ng mga tao. Kasi yun nga, walang in charge. Pero yun nga, kahit yun ang sinasabi ng guidelines, okay, hindi mo sinunod yung step by step na nirecommend ng guidelines. Nag-shortcut ka. Yun nga, tanong, it's violation, pero tanong nga, impeachable offense ba yun? Conclusive ba yun? Pwede ba yung gamitin natin as basis for concluding na nag-cheat yung isang official ng government? Unfortunately, ito si Raul Manuel ng Kabataan Party List. Legislative inquiry lang ito. Dito, nag-final na siya, meron na siyang judgment na si Sara Duterte, Vice President, nag-cheat kasama yung ibang staff, top staff ng Office of the Vice President and DepEd. Napakalungkot po nito mga kaibigan kasi ito, congressman, hindi alam kung anong role niya. Hindi alam kung anong role niya. Or, pwede rin, pwede rin alam niya ang role niya, pero merong ibang master siya na siniserve. Alam naman ng lahat na itong Kabataan Party List, lalo na ito si Raul Manuel, recruiter ito ng NPA. Kaya nga, palagi siyang nagre-release ng statement dyan, panira so kung sino ang nakaupong official dyan. Okay? Alam naman natin sinusuportahan ni Raul Manuel or ng Kabataan Party List last election. Di ba? Unfortunately, hindi sila yung nanalo. Kaya kahit kung sino yung hindi nila gusto dyan na nakaupo, titirahin talaga niyan. Okay? Nakakalungkot ito kasi merong mga kabataan naririnig ito, napapanood ito, balita na ito. And meron talagang mga tao hindi nila ina-analyze kung anong sinasabi ni Raul Manuel. Ito nga, sinasabi niya na
VP Sara cheated the Filipino people. Paano mo nasabi yan? Paano mo na-conclude yan? Beyond reasonable doubt ba yan? Okay? Para sabihin mo yan, judge ka ba para sabihin mo yan? Korte ba ang Congress para sabihin mo na nag-cheat si Sara at convicted siya? Okay? Ito po ang nakakalungkot mga kaibigan. Binigyan po ng mga tao itong Kabataan Party List ng pwesto dyan sa Congress at ito nanggugulo itong mga taong ito. Hindi lang itong Kabataan Party List, marami pang iba na tinatawag nilang Makabayan Black. Sumisira ito ng operation ng gobyerno sila. Itong mga grupong to. Oh, di ba? Kino-connect pa sa showbiz. Ang alam lang naman ito magsayaw sa TikTok eh. Oh, kino-connect pa sa showbiz. Yung cheating. Oh, di showbiz yung talaga concern nito. Iwan ko ba kung bakit na ano bang nakita ng mga tao nito? Raul Manuel, destabilization lang purpose nito nila eh. Okay? Oh, pinapatay yung gobyerno natin, ah, nagre-recruit ng mga kabataan mm, para yun kalabanin ang gobyerno. Ito na nga, 'di ba? Naging judge na siya. Oo. Okay. So dito na lang po mga kaibigan at kayo na pong ano pong comment or reaction ninyo dito sa statement ni Raul Manuel. Paki-comment na lang po at para mabasa natin at makita ng iba. Okay? So maraming salamat at magandang araw sa lahat.